It's very traumatic. Lorenzo! It haunts me hanggang ako'y lumaki na. Sa atin lang to, ha? Dahil seaman ang kanyang ama at abala sa trabaho ang ina, madalas naiiwan si Lorenzo sa bahay kasama ang nakatatandang kapatid. Dahil dito, natuto siyang makihalubilo sa ibang mga bata sa kanilang lugar. Napakasaya ng childhood ko kasi naranasan kong maglaro sa kalye, naranasan kong magkaroon ng maraming kaibigan. Pinagkakatiwala lang ako sa mga kapitbahay. Lorenzo! To check kung nandun ako. Ngunit ang kanyang masasayang araw ay unti-unting naglalaho dahil sa masakit na karanasang hindi niya inaasahan. Kilala ko siya kasi taga dun siya. At alam ko nga na kasi may chismis na kabit siya nung isa naming kapitbahay pa. There comes a time na nagpapamerenda siya lagi ng orange juice at saka tinapay. For no apparent reason. Nung tinawag niya ako sa loob ng bahay niya, sabi niya, huwag ko doon sasabihin, nagaling ako doon sa loob. Tapos I remember, pinahawakan niya sa akin yung kanyang dibdib, pati yung pribadong bahagi ng kanyang ibaba. Sa atin lang to, ha? Huwag kang maingay. Yung uwi ko noon, ako'y tulala. Tulala ako na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hindi ko rin alam kung ano iniisip ko. Parang hindi ko alam. Siguro hindi ko alam paano ipaprocess yun. Muli itong nangyari. Tuluyang nilimas ang kanyang batang kamalayan. Pinakita niya sa akin yung kanyang koleksyon. Meron siyang mga Barbie. Tapos meron siyang mga sex toy. I remember ay panggapos na gano'n. Meron siyang kulay black na ganyan. Mga sumunod na araw ay hinawakan na niya ako. Hindi ko alam kung bakit wala akong idea or ba't hindi ko sinasabi sa sarili ko na malito. Kasi nafe-feed niya ako ng kung sasabihin na atin lang to. For some reason, I submit. 8 taong gulang pa lamang si Lorenzo nang umabot sa karumal-dumal na pangyayari. Wala akong kalaban-laban. Inosente ako. So, how do you call it? Abuse, rape. Nanatiling tikom ang bibig ni Lorenzo habang patuloy siyang naabuso sa loob ng halos 1 taon. Natapos lamang ang bangungot nang lumisan sa kanilang lugar ang gumawa ng kasalanan. Ngunit ang mapait na sinapit niya ay tila naging sugat na hindi maghilom na nadala niya hanggang sa kanyang pagbibinata at nagtulak sa kanya sa mas madilim na landas. I became addicted to pornography. At specifically, ang gustong kategory ng pornography ay yung the wildest you can imagine, which is yung iba gumagamit ng sex toys. Karoon ako ng fetish sa Barbie. Na natutuwa ako pag nakakita ako ng Barbie na walang damit. Nagiging biro ko pero hindi nila alam ba't ako nagbibiro ng ganun. Parang bata nga ako, laruan ko Barbie eh. At the same time, naging exhibitionist ako. Hindi ko alam ba't ko siya ginagawa. All I know is I find it pleasurable and thrilling. Na magpapakita ako ng aking sex organ sa stranger. Prefer ko dati nun, stranger yung hindi ako kilala. Tapos magano ako, lalaruin ko nga. Magmamasturbate ako. Kasi tinuruan ako ng babae maghawak-hawakan, papanoorin niya ako. Tapos feeling ko, napapasaya ko siya. Wala akong pinipiling gender, kahit sino. Basta ang gusto ko lang may manunod sa akin. Makakawala pa kaya si Lorenzo sa tanikala ng masidhing pagnanasa? O tuluyan siyang lulubog sa kasamaan? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kanyang kwento. I'm a very self-destructive person. Sakit sa ulo ng magulang. Gusto ko lamang bumarkada. Gusto ko maging astig. At the age of 12, doon ako first time nakapag-shabu. Ang dating top student na si Lorenzo ay tuluyang napariwara at napabayaan ng pag-aaral dahil nalulung sa masamang barkada at bisyo. Binasag namin yung kotse ng guidance counselor ng school namin. Nagpatong-patong na yung reklamo sa akin sa tropol. Napapaaway ako madalas. Yun, mga ganun ba? Hindi ako pumapasok. Ako daw is subject for expulsion, sabi ng aking advisor. Tapos, kailangan dalhin ko ang aking magulang. Yun din yung araw na yun, lumayas na ako sa bahay namin. Hindi ko na hinayaang malaman ng magulang ko kasi hindi ng takot ko noon na
kick out ako eh. Dala ko lang ay cellphone ng nanay ko. Nang humingi ng tulong si Lorenzo sa isang kaibigan upang makituloy, sa halip na kupkupin, dinala siya sa isang kakilala na buong loob siyang tinanggap. Yung bahay siya ng sindikato dati dito sa Batangas City. Alam ko na ginagawa nila puro illegal. Mga bata. Kasi nga, kabarkada ko yung classmate ko, nakikita-kita ko na sila. Hapon pa lamang may prospect na mga gagawin. Ito yung para sa drugs, ito naman yung sa booking. Ikaw yung magnanakaw ng motor, mga ganyan. Tapos yun, napapanood ko lang. Okay lang sa akin. Yung una, hindi pa ako nagpa-participate. Until kailangan ko na mag-participate kasi ako lang yung bukod tanging palamanin doon na wala akong ginagawa. Hindi pwede yun. Nadala si Lorenzo sa mundo ng sindikato. Natuto siyang mang-hold up at tuluyang nalubog sa kamalian. Makikipagkilala kami sa isang tao na merong possession until makakapalaga yung loob, yayakagi mag-stroll. Tapos, hold upin namin sa mga ready spot namin. Kailangan pag hinold up kami nung kakutsaba ko, pati ako ma-hold up kunwari. Hindi lang siya. Biktima din ako kunwari. Doon ko rin natutunan na pagka ikaw ay nasa ganyang larangan, isasantabi mo muna konsensya mo. You have to be professional. Higit pa rito, mas nahulog pa siya sa higit na madidilim na gawain. Mga aninong konektado sa kanyang mapait na nakaraan. Yung mga babaeng kasama ko, binebenta rin ng aming boss para sa mga kapalit ng sexual activity. Even kami, sa mga bading, sa mga matatandang babae. Yung ibang mga kasamahan, medyo ayaw nila pag matandang babae ang client. Kaya lang ako naman, hindi naman sa gusto ko. But because nung aking pangyayari, somehow hindi ako nailang. Kaya medyo naging mabenta ako ng mga time na yun. To be honest, hindi ko siya naisip na mali, nakukonsensya ako. Kasi kailangan ko lang siyang gawin kasi I have to perform. Ang goal nun mga time na yun, makapagpasok ng pera sa bossing namin. Tapos from there, may cut lang kami. Yung mga time na yun, ang laki-laki na ng halagang 2.5. Pag naka 2.5 ka, favorite ka na ng boss. Pero yung konsensya, hindi ko naisip yung mga time na yun. Kailangan ko itong gawin, kailangan ko sa ng pera. Batid ni Lorenzo na hinahanap siya ng mga magulang mula nang siya'y lumayas. Ngunit kailanman, hindi niya nagawang humarap o makipag-usap sa kanila kaya palihim na lamang siyang dumalaw sa kanila. Para lang pakiramdam ko nakauwi ako. Pero hindi talaga ako pumasok sa loob, sa labas lang. Alam ko yung lawak ng extent ng nagawa ko na kahihiyan sa aking magulang. Hindi ko rin alam kung ako ba ay majojombag ng magulang ko o may naghahanap na ba sa aking police. So it's better na ako yung nasa malayo na lamang. Pero deep inside, gusto ko na rin umuwi, syempre. Pag wala akong karga ng kahit anong drugs. So yung mga time na ako yung mag-isa, doon ko siya naiisip. To be honest, hindi talaga ako masaya. Kaya lang wala naman akong choice. Lumaki kasi ako sa nanay ko na napakamapagmahal. So somehow may konsensya ako na nagbibingi-bingihan lang ako. Napapansin ng boss namin na may ganung moment ako na nakaupo lang sa gilid, tahimik lang. Kahit ganun yung trabaho. Pero as a person na ganito, mabait siya. Kaya nung nagpaalam ako na uwi ako, di ako pinigilan. Nagpasundo si Lorenzo sa kanyang kapatid upang umuwi. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na pagkawala, hinarap niya ang mga magulang na labis niyang sinaktan. Ang nakakita ka sa akin nung una tatay ko, tapos ginising nanay ko, sino yan? Anak mo. Ganyan, ganun-ganon ang salita. Ginanon lang ako tatay ko, tulog ka na. Pagising ko ng umaga, natatakot pa rin ako kung anong sitwasyon ng dadatnan ko. Wala akong maalalang sit-down confrontation. Parang tinanong lang nila ako kung saan ako nag-stay, anong ginawa ko, pero hindi ko sinabi na ganun ang pinagagawa ko. Sabi ko na lang may kumupkup sa akin. Mas malala ang conviction sa akin, looking back. Kasi mas nakakonsensya pala yung kindness yung ibinabalik sa'yo instead of angst. Kung siguro kung dinali, sinaktan nila ako nung time na yon, baka pwede ko parang may resentment ako. Pwede kong gamitin niya na, ano ba to? Umuwi na nga ako, parang ganyan. Sige, alis na lang ako ulit. Pero hindi. Pagmamahal ang na-receive ko. Hindi ako nag-verbalize ng sorry, pero inayos ko nga kay pag-aaral. Matatakasan na kaya ni Lorenzo ang mundo ng kanyang nakaraan? O muli siyang babagsak sa madilim na mundo? Tunghayan ang susunod na kabanata bukas.
Sabi ko sa sarili ko noon, ayusin ko ang buhay ko in terms of pag-aaral. Basta mag-aaral ako mabuti, yung kabilang banda ng buhay ko, akin na lang yan. Ako na nakakaalam nun. Dahil nais niyang maituwid ang buhay, nagsumikap siyang bumalik sa pag-aaral. Nagtapos ng high school na may karangalan at nagpatuloy sa kursong dentistry. Nabigyan niya ng magandang imahe ang sarili, subalit sa kabila nito ay patuloy siyang gumagawa ng masama upang kumita ng salaping pangtustos sa kanyang luho, lalo na't tuluyan na siyang nalulong sa mundo ng panloloko at pandaraya. Bukod dun sa pagtatakbo ng cellphone, ma'am, ang pinaka source of income ko pagdating sa ganyan, nagpo-post ako ng item online. Tapos pag may buyer na, hihingi ako down payment. Pag alam ko nag-send na, tapos nasa school ako, alis ako niya saglit. Withdraw sa kung saan man, balik sa school. Mabuhay na parang walang nangyari. Siguro sa isang linggo, ma'am, ako'y tatlo o 4 na beses nagpapalit ng SIM. Dahil nga nung naglayas ako, ganun yung sistema. Kailangan laging kumita ng pera. Kailangan may pera, may pera. Kung walang pera, wala, ma'am, matay tayo lahat dito pare-pareho. At lihim pa rin siyang naging bihag ng adiksyon sa pornografiya hanggang sa umabot siya sa paggawa ng malalaswang bisyo na kalaunay naging mantsa sa kanyang pagkatao. Meron akong isang video or dalawa yata na kinalat ng mga kaibigan ko. Pinasa nila via yung mga infrared pa nga dati, Bluetooth, ganun pa lang. And then yun, doon pa lamang na ako. Viral na. Nakakahiya kasi syempre, lalo pa yung mga time na yung nagbibinata ka, so matindi yung self-consciousness mo. Kaya lang, wala na akong nagawa. Ngunit unti-unting nagising si Lorenzo sa kanyang maling landas nang mapag-aralan niya ang psychology. Isang araling nagpalalim ng kanyang pag-unawa at nagbukas ng bagong pananaw sa buhay. Lumawak yung understanding ko sa medicine. At the same time, naging aware ako na pagka isang innocent, particularly ang bata at nakaranas siya ng abuse, magkakaroon siya at magkakaroon ng epekto ito sa kanya sa kung anong paraan. Paglaki niya, ihahunt or sisingilin siya nito. Naisip ko na, baka kaya ko pinaggagawa ng mga bagay na to. Na yung sa mga matatandang babae, kasi naganoon ako ng matandang babae, sa Barbie, ganyan, sa pornography, kasi ganoon. Yun na-correlate ko na siya. So, naintindihan ko, which is a big blessing talaga. Kasi kung hindi ako napunta sa medical field, maang-maangan pa rin ako sa hanggang ngayon. Tapos at the same time, college na ako, medyo hinuhon na yung personality namin to be professional. Hindi pwede yung ginagawa kong ganyan. So, stop. Lalo na yung exhibitionism. Stop. Kung dati I find pleasure on it, na kailangan ko siyang gawin, matindi yung urge. Tapos, yun lang yung tumatakbo sa isip ko. Tapos yung na-realize ko na, para akong tanga, ba't ko ginagawa to? Nakakarumi, nakakadiri. Dahil sa natuklasang katotohanan, naging sariwa sa isip ni Lorenzo ang kanyang nakaraan. Kung mababalikan niya ang batang Lorenzo, may isang bagay lang siyang gustong gawin. Sana may pagkakataong pwede kong yakapin yung bata. Babalikan ko siya. Gusto ko lang siyang tingnan as a person. Naawa ko. Nakita ko yung sarili ko na ganun ka-inosente tapos naalis yung pagka-inosente kaya naging monster yung bata. Kaya din siguro ang lakas ng personality ko. Kasi I carry a very heavy story. Yung nagtapos ako ng dentistry, akala ko kaya ko. Dahil nga sa sobrang lakas ng tiwala ko sa sarili ko at feeling ko ako yung matalino, sabi ko, kahit nga hindi na ako mag-review. Nung nag-exam na ako, ma'am, ang assessment ko noon, sobrang taas ng grades ko. Baka nga mag-top pa ako. Tapos nung lumabas yung result, 69%. Dumating ang matinding dagok. Siya ay bumagsak na nagresulta sa pagguho ng kanyang mundo. Became depressed. Ayaw kong lumabas. Ayaw kong ng hangin. Ayaw ko ng tubig. At tapos yung mga sumunod na araw, galit na ako talaga. Kasi minura ko talaga ang Lord. Bakit mo hinayaan mangyari sa akin to? Inayos ko nga buhay ko nag-aaral ako. Tapos biglang bagsak pa lang ending nito. Siya ang sinisisi ko talaga. Ang dami-dami kong pinagdaanan sa buhay. Tapos ito pa yung sinukuli mo sa akin. Tatalikod na lang ba si Lorenzo sa Diyos? O gagamitin niya ang kabiguan bilang daan upang tunay siyang makilala at magsimulang muli? Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang kwento bukas.
Lahat na lang ng pwede kong isumbat is sa Lord na may kasamang mura. Ginawa ko for so many nights and days. Until yun nga, ma-realize ko na walang ibang may kasalanan nito kundi ako din lang. Matapos ang ilang buwan ng pagkalugmok, nagising si Lorenzo sa mapait na katotohanan at buong pagpapakumbabang lumapit sa Panginoon. Pare-pares ang sinasabi ng mga tao sa paligid ko na may plano ang Diyos. Until ako na-realize ko na, oo nga, siguro nga may plano ang Diyos sa akin. Wala akong magagawa eh. Tapos inamin ko yung mga kamalian ko na hindi ako marunong magdasal, hindi ko siya kilala, wala akong relationship sa kanya. Tapos hihingi ako ng isang bagay na ganyan. It all makes sense yung mga time na yun. Sabi ko sa Lord, sige, sa kung paanong kaparaanan, kikilalanin kita, magsisimba ko pala. Yung lagi yung term ko, magsisimba ko sa iyo palagi. Muling sumubok si Lorenzo sa licensure exam. Sa pagkakataong ito, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon. Everyday until makapag-take ako ng board exam, pumupunta ako ng simbahan. As in, walang palya, walang absent. Umiiyak ako sa simbahan. Yun na lang yung meron ako eh. Kailangan, Lord, ikaw na to. Wala na akong magagawa dito. Wala akong prayer na pattern na, Lord, thank you, ganyan. Lord, save niyo po ako. Isalba niyo po ako dito. Save me, Lord, at saka sorry. Gusto ko na pong maging maayos. Tulungan niyo po ako dito sa darating kong board exam. At sising-sisi akong sa mga cursive words na sinabi ko sa Lord. Parang yung nangyari sa magulang ko. Nagrebelde ako sa magulang ko. Pagbalik ko, minahal ako. Ganon din naramdaman ko sa Lord ng time na yun, unconditional ng pagmamahal. Until little by little, napansin ko na gumagaan ang pakaramdam ko. Na-experience ko noon ay kapatawaran. Nag-grace ng Lord ng forgiveness. Tsaka hinayaan ng Lord patawarin ko rin ang sarili. Laking gulat at tuwa ni Lorenzo nang malamang naipasa niya ang licensure exam. So instead of makaramdam ako ng maging proud ako, wala, humility na natanggap ako, hiyang-hiya ako. Nasabi ko sana lahat ng congratulations ay wag sa akin. Kung pwede kong ihagis pabalik lahat sa Lord, wag po ako. Tapos grabe yung pasasalamat ko noon ay I'm so emotional. Ay Lord, totoo ka pala talaga. Salamat, narinig mo ako. Salamat, sinalba mo ako. So from this time on, kung araw-araw ako sumisimba, this time kung pwede kong doblehin, gagawin ko. So tinuloy-tuloy ko yung ganung lifestyle ko. Uma-attend ako sa iba't ibang religious practices. Ang purpose ko lang nun is para maipakita sa Diyos kung paano ba ang tamang paraan para makita mong lumalapit ako sa iyo. Wala akong tamang paraan. Di lahat na lang ng religion na ihain niyo sa akin. Sige tara. Para akong lost soul na walang bahay na mga time na yon. Nakapagbukas siya ng sariling dental clinic. Sa pagbubukas ng kanyang klinika, muling nag-cross ang landas nila ng isang dilag na matagal na niyang lihim na iniibig. Same university kami, different course, tourism siya, dentistry ako. So sa school namin, sa yung campus crush, una ko siyang nakita, tumatak na sa akin yung moment na yun. Ba, ganda talaga nito. Crush na crush ko talaga. Minessage ko ng napakaraming beses, hindi naman ako pinapansin. Until fast forward, because friends kami sa Facebook, nagpo-post ako ng mga picture ko na nasa klinik ako. Meron siyang kaibigan na naghanap ng dentist. So, minessage niya ako. Tapos nagtanong siya kung ako ba ay gumagawa ng ganitong procedure. Sabi ko, yes, oo. Nagkaroon ng pagkakataon si Lorenzo na mapalapit kay Dayan. Isang Kristiyanong may matibay na pananampalataya sa Diyos. Siya talaga yung type kong babae. There's no way on earth na hindi kita ipupursue. I remember, tinanong ko, ano kang type mo sa lalaki? Sabi niya sa akin wala daw siya, hindi siya particular sa itsura. Only criteria niya ay dapat daw maka-Diyos. Kaya lahat ng text ko sa kanya, lahat yun may God bless you sa huli. Kahit magtatanong lang ako kung anong ulam niya ba dyan? God bless you. Anong paborito mong kulay? God bless you. May payong ka? God bless you. Yung totality niya as a person, napakabuting tao talaga. At saka, siya yung nakilala kong tao na hindi takot mamatay. In a sense na, alam niyang sa Lord siya pupunta. Di naglaon, inanyayahan siya ni Dayan sa kanilang Christian church, kung saan unti-unting nabuksan ang puso ni Lorenzo at mas nakilala ang Diyos. Naulit, bukod sa nagustuhan ko yung klase ng worshiping practice. At the same time, gusto ko siya makasama. So ginamit siya ng Lord para ma-introduce sa akin yon at nagustuhan ko naman. Ngunit isang matinding hamon para kay Lorenzo ang lubusang pagsunod.
Dahil sa kanyang labis na pagpapahalaga sa pera, Para sa akin, ang pera kasi ang pinakamahigpit na karibal ng Diyos sa tao. Hindi ako equipped ng kahit anong principles tungkol sa finances. Mahirap sa akin yan, hard. Like even came to a point na feeling ko ako'y ninanakawan. Kasi may earnings na ako nun. As I have to surrender or return a certain portion para ma-practice ko siya. So it's hard. magpapatuloy kaya si Lorenzo sa kanyang pananampalataya o tuluyang magpapadaig sa pagsubok ng pagpapaubaya ng kaperahan? Struggle sa akin kasi for example, magta-tithe ako ng 1,000 pesos. Ang dami ko pang pwedeng bilhin noon sa 1,000 pesos. Kaya lang, hindi niya ako papakasalan kung hindi ako faithful sa Lord. Yun ang non-negotiable sa kanya. Pag hindi mo kaya maging tapat sa tithes, hindi tayo pwede. Bagamat mahirap sa simula, natutunan ni Lorenzo na ipaubaya sa Panginoon ang kanyang kaperahan. Sa proseso, lalong lumalim ang kanyang tiwala sa Diyos at napagtanto niyang kailanman ay hindi siya pinabayaan nito. Yung encounter, nangyari siya sa akin, yung natuto ako magtiwala sa Lord. Kasi pagka nag-surrender ka pagdating sa finances, which is ang pinakamahigpit na karibal ng Lord, ang kasunod nun, trust na sa bagay na hindi mo nakikita. Pag naging tapat ka sa finances, sa Lord, pag nagawa ka niyang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka niya sa malaking bagay. So, since then, talagang bumuhos yung mga blessing na hindi namin inaakala. Siksikliglig, lahat na ng abundance nangyari. Isa rin sa pinakamatinding pagsubok ni Lorenzo ay ang lihim niyang pagkakalulong sa pornografiya, isang kasalanang unti-unti niyang isinuko sa Diyos. Porn addiction kasi ang isang sin na ikaw lamang nakakaalam. Every time magdidil ako sa ganong act, ang tindi ng conviction sa akin. Para akong nangingilabot. Sabi ko lang Lord, ayoko na pong manood ng porn. Nadidiri na ako sa sarili ko. Serious yun, ma'am. Hindi siya isang prayer lang tapos na. The spirit is willing but the flesh is weak. Pero pag hinayaan mo ang Lord mag-intervention, yung being na mas malakas sa flesh, yun na, doon mangyayari talaga. So that's the time na tigil. Nawala na yung cravings, yung urge na wala talaga. I felt the freedom. Hindi ko na siya naramdaman. Na-experience ko yung freedom. It has taken time. Pero by the divine intervention talaga, yung pure na intention mo din, it is possible. Pag pinatawad ka na ng Lord, wala na makakagamit niyan ng kahit sinong tao laban sa'yo. Wala nang sibat ang makakasaksak pa sa akin. Habang lumalalim ang pananampalataya ni Lorenzo, tumibay rin ang kanyang relasyon kay Dayan. Siya talaga naging tulay kung bakit ko nakilala ang Lord. Which is yun ang pinaka-importanting bagay sa buhay ko ngayon. Ang makilala siya. Ngunit may isang pagsubok na nagbabantang sumira sa kanilang pag-iibigan. Ang madilim at mapait na nakaraan ni Lorenzo. Sa lahat ng nakarelasyon ko dati, hindi ko masabi-sabi. Boyfriend, girlfriend pa lang kami. Nilatag ko ng lahat. Initial thinking ko pa noon, patay, baka ayaw mo na sa akin. Pero opposite eh. Sabi niya sa akin, ang ganda ng story mo, magagamit mo yan. Tapos I never anticipated na ganun yung magiging pagtanggap. Hindi niya ako tiningnan kung ano ako dati. Tiningnan niya ako kung paano ko i-present ang sarili ko ngayon. Nauwi sa kasalan ang pag-iibigan ni Lorenzo at Dayan na sentro ang Diyos bilang matibay na pundasyon. Ngayon, biniyayaan sila ng 4 na anak at bumubuo ng isang pamilyang namumuhay ng may takot at pagtitiwala sa Panginoon. Isa siya sa blessing na pinagpapasalamat ko sa Lord. Ang sarap-sarap ng pakiramdam namin pag nakikita namin ang anak namin ay marunong magdasal. Kasi ang katuwiran namin dyan ay hindi kami habang buhay narito sa lupa. Pero ang Diyos, kasama nyo dito sa lupa. Ang Diyos ay unang pinag-aaralan at pinag-uusapan sa loob ng bahay. Natutunan din ni Lorenzo na buong pusong patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kung sino ang may Diyos sa puso, siya magpatawad. Isa din yan sa pinakamalaking conviction na challenge sa akin ng Lord, magpatawad sa mga taong nasaktan ko at nakasakit sa akin. He was just a normal church goer that time. Nakita ko yung paglago niya spiritually. Una ko siyang tinuruan, silang family actually, mag-devotion. At yung malalim na pananalangin, and they were in love to it.
Ngayon as he walk, kita ko yung dedication niya at kita ko yung puso niya talaga sa Diyos. Kita mo yung kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay at kung paano siya nag-submit sa Panginoon. Grabe yung changes. Whenever he speaks, people listen. That's anointing. May power, may conviction. It's a continuous mentoring na kapag nakikita ko siya na parang may time na weak, andun ako para ilay ang hands ko sa kanya at kakamustahin ko siya. Mas shift yung focus niya sa gawain ng Diyos, sa pag-devotion, kaysa sa nakaraan. And yun na, kami na rin ang nakapansin na unti-unti, ang layo-layo niya na sa dati. Na hindi na talaga ma-recognize. Kasi, di ba, born again is dying to your old self. Kailangan kang isilang ulit. Nakita ko kung paano siyang nag-heal talaga sa kanyang past. Na ngayon, bilang siya ay nakaranas ng kagalingan, ginagamit naman niya yung experience niya para magpagaling ng mas marami pang tao. Ibinabahagi ni Lorenzo ang kanyang kwento sa iba't ibang platform upang ipahayag ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ano bang may pagmamalaki ko sa Diyos? Sino ba ako kumpara sa pag-ibig ng Diyos? I'm just nothing. Kung ano mang dilim yung nangyari sa akin noong nakaraan na yun, wala na yan. Salamat Panginoon for saving me at for using this man for a great purpose. Sobrang sarap mabuhay sa buhay na ipinangako ng Diyos. God is alive. He is working sa akin, sa atin lahat. He is the Redeemer, the mighty Savior. Wala nang iba pa.